Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Itoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Dapat na raw bang palitan ang ating DepEd Secretary? Yan ang gustong mangyari ni Frank Castro. Alam nyo mga kutsero, lumalala itong ang kapal ng mukha ni Frank Castro mga kaibigan, ano? hidwa. Tigas ng mukha niya talaga. Sa gitna ni Franz Castro at saka ni Bibi Sara. Ngayon, dahil naman to dun sa lumabas na resulta ng PISA. Okay, so basahin natin yung balita para alam natin yung pinanggagalingan itong balita natin. Ito yun. Castro. Yan, si Frank Castro. Resulta ng PISA, ipinapakita na kailangan ng totoong educator sa DepEd. Sinabi niya. Teka nga, wait lang. Ito bang si Frank Castro registered na teacher? Hindi ko alam kung licensed teacher ba to? Hindi ko alam kung licensed teacher to eh. O baka yung pangsalubungan lang. Yung mga teacher na pangsalubungan. Ano ba to? Licensed teacher ba to si Frank Castro? Ano nga, papatingin nga ng lisensya dyan. Anyway. At sabi niya kasi, ikinulungkot ni House Deputy Minority Leader Frank Castro na ang hindi magandang performance ng mga estudyanteng Pilipino sa pinakahuling program for International Student Assessment o PISA. Sinabi ni Castro na halos walang pagbabago ang performance ng mga estudyante sa reading, math, and science kung ikukumpara sa 2018 PISA kung saan nangulelat ang Pilipinas sa may 79 na kalahok na bansa. Okay, ito daw. This means that the programs implemented by the Department of Education from then till now are ineffective and has not addressed the learning crisis. Ay, grabe. Napakahusay talaga ni Frank Castro. Stating. Kamusta yung analysis natin dyan? Parang stating the obvious. Stating the obvious much. Ayan. Ipinakita umano ng resulta na pangangailangan na lakihan ng pondo para sa education system at maging 6% man lamang ito ng GDP. Okay? Sa resultang ito ng PISA, mukhang mas mainam na maglagay na etc. Ano mga yan? Grandstanding moments. Okay? Ipinunto ni Castro na maaaring may epekto rin ang medium of instruction kung paano magtuturo o paano nagtuturo ang mga teacher natin. Okay? Countries who usually take the top tier of assessments are those whose main medium of instruction is their national language. That is why learning is well facilitated and they perform better in the tests which are conducted in their own language, sabi ni Frank Castro. Ay, balik na naman tayo sa usapin ng mother tongue. Kaya nga tinanggal yan kasi walang kwenta eh. Anyway. Balikan natin mga sinabi ni Frank Castro. This means that the programs implemented by the Department of Education from then till now are ineffective and has not addressed the learning crisis. Ano ba yung learning crisis na pinagsasabi nyo? Kasi mga kotsero, huwag natin kalimutan. Yung pinakaunang PISA result was in 2018. So nalaman natin na mayroon tayong mga learning gaps noong 2018. Ito nga 2019 lang binalita pero 2018 ginawa yung assessment. Yan. The DepEd on Wednesday issued a statement on the 2018 program PISA results released Tuesday, etc. Isa tayo sa pinakamababa kasi parang pang 79 yata tayo dito. Isa pala tayo sa lowest, parang 77 or 79. Either of the two. So isa tayo sa pinakamababa nung panahon na yun. According sa PISA or OECD pala, OECD. So mga kotsero, 2018 ito. 2018. So 2019, lumipas ang 2019, 2020, 2021, 2022. Ano ba bang meron ng 2019 at 2020 at 2021? Pandemic yon, te. May pandemic noon, Frank Castro. Diyos ko, yan na naman tayo. Kaya nga, di ba? Kaya hindi nag-improve. Kasi hindi nga nakakapag-aral mga bata eh. So kaya walang change. Kaya walang pagbabago. Kasi walang intervention na naganap. Ulitin natin. Kaya walang pagbabago from 2018 hanggang 2022 ay walang intervention na naganap. Walang nai-implement na programa para mai-improve ang learning capacity ng ating mga kabataan. Bakit? 2019, 2020, 2021. Pandemic lahat yan. Naka-lockdown, di ba? Bobo talaga to si Frank Castro. Kasi nga, kaya siya nagsasalita ng ganito for propaganda sake. Para lang bumatiko sa sa DepEd. Ayan. Tapos ang kanyang ending doon, mababa pa rin ang ating PISA score, walang pagbabago noong 2018. Magpalit na kaya tayo ng secretary, kailangan yung teacher talaga. Uy, Frank Castro, noong 2018,
Sino ang DepEd Secretary? Si Leonor Briones. Career teacher yan. Career teacher yan, si Leonor Briones. May nagawa ba? May nagawa? Halos wala, di ba? Anong ginawa? I-maintain lang na meron tayong at least functioning education system. I-maintain lang ba na ang mga bata ay nakakapag-aral kahit online? Siguruhin lang na meron pa rin tayong mga graduates. Siguruhin lang na nakakapag-aral pa rin ang mga kabataan kahit sa mga modules. Diba? Yun pa nga yung binatikos eh. Sabi nyo, napakawalang kwenta ng mga modules, kailangan mag face-to-face na kahit may pandemic. Wala talaga makukuha matino dito kala Frank Castro na to. Kahit may pandemic, sige, kailangan magbukas ang mga paaralan. Hindi epektibo yung online learning, etc. Ay my goodness. Pandemic nun eh. Alam nyo mga kochero, ako lang naman to, no? I'm not an education expert. At least na-maintain. Hindi bumaba lalo. Mas matakot tayo kung bababa lalo. Diba? Kung dati, ano ba yung dati? Ano ba yung resulta nung dati? Dati kasi nasa, below average na tayo dati pa. 340, 353, tsaka 357. Ayan. Ano ba to? Math, English, tsaka... Anyway. So, below average na tayo. Kasi ang average is 487, 489, 489. The fact na tayo ay nasa 340, 353, 357, below average na tayo. Kasama natin, sino kasama natin sa below average? Kasama natin, 487. Ang dami pala natin below average, guys. Ang dami nating below average. Kasama natin si Indonesia, si Thailand, Saudi Arabia, Peru, Qatar, Brazil. Mga kasama natin. Magkakasama, school bukol. Mga kasama natin sa below average. At least hindi bumaba. Kasi yung PISA result ngayon is, saan na yun? 347, 355, and 356. Okay, ano ba yung last year? 340, 353, 357. So medyo tumaas. 355 yung math. 357. Ayun. Baba sa math. Pero mga kochero, hindi pa rin maganda yan, syempre. Hindi pa rin maganda yan. Pero, nagbibigay ba yun ng dahilan para magpalit tayo ng DepEd Secretary? Kayo nga dyan sa ACT Teachers, ilang taon na kayong existing? O meron ba kayong nagawa? Kailan ba kayo nag-exist? 1982? Anong nagawa nyo? Ano na nagawa nyo para sa state ng education natin? Wala, di ba? Anong ginawa ng ACT Teachers simula nung inyong foundation? Simula nung kayo ay tinatag? Nagreklamo lang, nagtayo kayo ng lumad schools. Yun ang pinagagawa nyo. Na hindi ni-recognize ng DepEd kasi ayaw nyong sundin yung curriculum ng DepEd. So, anong ginawa ng DepEd? Di i-shutdown kayong lahat. Tapos nagwala kayong lahat. Bakit? Kasi mga kochero, ayun, sabi ni Franz Castro, vehemently condemned the closure order of the DepEd to 55 lumad schools under salugpungan. Kasi naman, yung salugpungan, ginagamit nyo pang recruit ng mga kabataan papuntang NPA. Di ba nahuli pa nga kayo nung isang tao dito, isang grupo ng mga lumad na kinikidnap nyo yung mga anak nila? Tigas na mukha nito ni Franz Castro. Sabi, these lumad schools exist because the state could not provide accessible public school education to the lumad. Pero, ayaw nilang sumunod sa DepEd curriculum, sila raw ang masusunod. Sabi. For decades, they have been deprived of education, health and social services, etc. As usual, ginagamit nila yung mga mahihirap at yung mga IP para isulong yung advokasya ng CPP, NPA, NDF. Pero mga kochero, nagre-reklamo yung mga IP sa lumad. Anong sinasabi? Pakisarado na yan, please. Ayaw na namin sa kanila. Dahil, ang sabi, saan na yun? Some tribal leaders on Thursday urged the government to shut down learning centers that were allegedly used by communist rebels to recruit youth in the South. Salugpungan schools yan. Salugpungan schools. For indigenous tribes were used by the CPP to turn the youth against the government. At sino kasama? Ni Frank Castro sa paggawa ng ganitong klaseng krimen laban sa mga kabataan. Hindi si Saturo Campo at si Frank Castro, silang dalawa magkasama. At sila rin yung hinuli nung huling beses nitong nakaraan na dinadala yung mga bata papunta sa ibang lugar. Ito ata yung mga kaibigan about sa kidnapping, di ba? Yun nang ginigidnap daw sila. Para i-train maging Franz Castro, kidnapper ka pala. CPP, NPA. Sabi ni Datu Joel Unad, Chairman of Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders, 70 schools for the Lumad have been infiltrated by communist rebels. Kung hindi ma-resolve yan at andyan pa rin ang CPP, NPA, magde-declare kami ng tribal war against the CPP, NPA. Walang respeto ang mga yan sa tribo, hindi sila maniwala sa aming kultura, marami ng pinatay na katutubo yan. Anong ginawa ni Frank Castro? Nung pinasara ang mga lumad schools, vehemently opposed, vehemently condemned. Pinagtanggol pa yung mga umaabuso sa ating indigenous peoples. Hipokrita.
Oh. Tapos ngayon magrereklamo ka. Palitan na natin yung DepEd secretary kasi hindi naman siya educator. Nga. Kayo nga eh. Hindi kayo educator, mga terorista kayo eh. Oh. At least mga Kojero, at least ito masasabi ko in terms of addressing yung problema ng ating edukasyon. At least gumalaw na yung ating DepEd being led by VP Sara Duterte na i-revise yung K10 curriculum. K10. K10 mga Kojero is from grade 1 hanggang grade 10. So yun yung K10. Wala dyan yung junior high school tsaka senior high school. Iba pa yun. So, naglabas na po ng bagong curriculum ang ating DepEd. Binawasan ang subjects. Thank God. Matatag K10 curriculum of the K12 program. So, binawasan yung subject dyan. Ang ginawa, nag-focus doon sa mga core competence. At sa science, math, and reading. Doon nag-focus. Fewer subjects. There will be fewer subjects or learning areas in the early grade levels of the revised curriculum. The new grade 1 curriculum will only have 5 subjects. Buti naman. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.